Row is What's up na? Mula sa Barangay Queens Ruiz, What's up na? Mula sa PWD ng Barangay Queens Ruiz, What's up na? Good day everyone! From amazing ladies of Queens Ruiz, What's up na? Barangay Queens Ruiz. What's up na? Barangay Queens Ruiz, what's up na? Mula sa Barangay Queens Ruiz, What's up na? Mula sa Barangay Queens Ruiz. What's up na? Mula sa Barangay Queens Ruiz, what's up na? Isang tunay na anak ng Barangay Queens Row East, nagtapos ng kursong nursing at nagtataglay ng malasakit at dedikasyon sa paglilingkod sa kapwa. Nagsimula ang kanyang panunungkulan sa pamahalaang barangay bilang barangay kagawad taong 2002 hanggang 2007 bago mahalal bilang punong barangay taong 2007 hanggang 2017 at muli siyang nagsilbi bilang barangay kagawad noong 2018 at noong 2023 ay muling nahalal bilang punong barangay sa pamamagitan ng tiwala at suporta ng kanyang mga kabarangay. Sa buong panahon ng kanyang panunungkulan, patuloy niyang isinusulong ang mga programang nakatuon sa kapakanan, kaligtasan at kaunlaran ng komunidad. Sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon, integridad at taus-pusong paglilingkod, nananatili siyang katuwang ng mamamayan sa pagtataguyod ng isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang Barangay Queens Row East. Punong Barangay Theodore F. Montes ng Barangay Queens Row East. Kap, yun, kumusta po? Good morning po, Kap. Kumusta naman po? How was your weekend? Okay naman po. Ito po, nakapagpahinga rin ng Sabaw at Linggo. Ayun, importante po na nakakapagpahinga talaga ang ating mga kapitan. Saturday, Sundays natin, pero I'm quite sure marami pa rin pong tumatawag sa inyo, Kap, Marami pa rin pala. Kasi siyempre po, ang hinahanap sa barangay hall, kapitan eh. Oho, madalas po talaga at lagi naman talaga kapag may problema, lagi ang tatawagin natin ay kapitan. Kaya na-enjoy nyo naman po weekend. Anong pinagkaabalahan ng pamilya po? Hindi po, nung Saturday, andun ako sa barangay hall kasi nga po yung educational program na ginawa. Tsaka yung libreng gupit. May libreng gupit? Opo, kasi nga po, nung Sunday kahapon, kasi nga po, ngayon nga po ay pasukan na. Kaya nagkanda kami ng libreng gupit sa mga estudyante. May pauna pa lang natin. Ito may programa na kaagad na nakalatag sa atin. Si Kap, napakahalaga po nito sa mga estudyante dyan ng Queens Row East. Nawa po ay nakapag-avail kayo ng libreng gupit. Maganda-ganda nga namang panimula ng programa at magandang panimula para sa ating mga estudyante. Dahil magpapasokan na po. Coming from this, Kap, I believe talagang expert na kayo sa aspeto ng pamamalakad at pamamahala sa inyong barangay. Pero siyempre, kahit 24 years na tayo sa panunungkulan, naghahanap pa rin tayo na mas maganda pa. Patuloy tayo naghahanap talaga. Nabanggit natin 24 years in service. 2 dekada po. Grabe, pagkatagal-tagal. Still, ang dami pa rin nating pangarap para sa ating barangay. Marami po. Pero marami na rin talaga tayo na isakatuparan. Tama ka? Opo, marami na rin ako na bago. Mga project, infrastructure, tsaka mga sasakyan na government vehicle na galing po sa budget namin na siniservisyo namin sa aming constituents. And that is a must. Ito yung isa sa mga priorities natin bilang kapitan, yung patuloy na pagde-develop ng ating barangay. Coming from this, naniniwala din tayo, Kap, na hindi naman ninyo maisa sa katuparan niya na mag-isa lang kayo. Opo. Tama po. Kasama ninyo yung inyong support system and the whole council, I believe. Baka naman po pwede nyo ipakilala yung mga fans club nyo po dito sa gilid natin. Opo, sir. Mga number 1 supporters at fans club talaga natin. Yung papakilala ko po sa inyo, yung aking mga kagawad, tsaka siyempre yung aking NGOs. Si Kagawad Carlito Limboy. Good morning po, sir. Yan. Kagawad Po Hernandez. Good morning po, Kagawad. Kagawad Ted Montes. Good morning po. Kagawad Christy Prago. Good morning, ma'am. Ang very supportive kong SK Hana at Chelsa. Talaga naman. Ang magaling kong Secretary Let Mata. Good morning po. Ang aking BNS, Yen. Yun. Ang aking Treasurer, Exor Camacho. Ang aking admin, Nina Villanueva. Good morning. Ang BOD ng PWD, si BOD Cristina. Good morning, ma'am. Ang Vice President ng aking PWD sa Queens Ruiz, si Miss Clarice.
At siyempre, ang aking presidente, ang PWD ko, si Miss Chris Tanyakin. Grabe. Talagang ang PWD sa atin, napakalakas din ng kanilang impluensya at power pagdating sa ating pagmamanage. How does it feel, Kap, na andi dito, lalo na sa sektor ng PWD natin? At paano po kayo nakikipag-usual tie-up with them? Bali po sila, may opisina sa Barangay Hall. Talagang pinagawan po sila ng opisina, PWD, senior, daycare, lahat ng sa aspeto ng gobyerno, meron kami doon eh. Sa amin, lagi kami nagkakausap at saka napakabilis ng serbisyo. Pag kailangan kumuha ng PWID, sila na mismo naglalakad. Yun ang pinakamahalaga sa atin, Kap. Meron talaga tayong, kumbaga, ang pangit man pakinggan, for the lack of better term, yung galamay sa serbisyo, importante kasi yun eh. Para tayo dapat octopus na marami tayong aspeto na napapangalagaan, napapangasiwaan yung ating pamamahala sa ating barangay. From this, Kap, pag-usapan natin, kasi nabalitaan nga namin, with all the services that you have, coming from the barangay, baka pwede niyo po kami makwentuhan, Kap. Ano yung meron sa inyong health service? Kung ako po ay isang residente ng Queens Row East at bago lang ho ako, gusto kong ma-inform, ano bang meron sa health services ng Queens Row East? Anong in-offer po ng Queens Row East? Ang barangay Queens Row East po, meron kami sariling health center. Tuwing Tuesday po, meron po kami doktor. Nakapila po rin yung mga magpapacheck up. Libre po yun. Tapos binibigyan po sila ng certification. Kung kinakailangan pong may laboratory, meron po silang certification coming from sa doktor po namin. Opo. Tapos meron din po kaming mga gamot, yan, sa mga senior, Opo. mga vitamins po. Meron din po kaming BHW, May Barangay naka-assign Health din po Worker. kayo. Galing po sa City Hall. Okay. Na doon po nagko-opisina. At doon din po, meron din po kaming nurse, midwife. Ang galing, Kap, meron kayong BHW, nurse at doktor na meron duty. po. Yung doktor po, tuwing Tuesday lang. Every Tuesday. Okay. Pero yung all throughout the weekdays natin, Yung doktor po. BHW ang meron tayo. Meron. Yun talaga. 1 week. 1 week. Ang nurse din po natin. Ang nurse po hanggang Saturday lang. Hanggang Saturday lang po sila. Ang midwife po, hanggang Saturday din. Grabe, all-in package talaga. Opo. No? Ano pong mga services usually ang meron tayo na i-offer aside sa, nabanggit po ninyo, may free check-up tayo every Tuesday. Kapag po Tuesday, tas Wednesday to Friday, halimbawa, since wala si Doc. Check up po ng buntis. Buntis. Tapos vaccination ng baby. Tapos, yun nga, yung sa prenatal. Opo. Kasi po, ang nagkakandak po nun, nurse na. Nabanggit nyo prenatal, napaka-importante sa atin yan, Kap. Uso pa ba sa inyo, Kap, sa barangay ninyo mga hilot-hilot? Hindi na po. Bawal na po yun. Oo, pinagbabawal kasi natin. At mahalaga po na ang barangay ay kaisa natin na dinidiscourage na yung mga hilot. Importante na nakakapagpa-check up po, lalo na yung mga buntis. Kanina lang po sa flag raising ceremony, nabanggit ni Mayor Strike na dun sa kanilang pagmamonitor sa mga teen moms natin at yung mga young moms natin, meron pong umabot ng 9 na taon. Hindi naman po sa lungsod ng Bacoor, pero 9 years old ay nagbuntis na, nagdalang taon na. Napakahirap po. Dapat kaagapay talaga natin ang barangay na makatuwang pagdating sa check-up, lalo na sa prenatal services natin. How often, Kap? Marami nagbubuntis po sa Queens Row East? Ngayon po, hindi na masyado. Hindi na masyado. Konti lang. Siguro sa hirap din ng buhay. Talaga naman, yun ang isang bagay na kailangan natin kaharapin. Parte ng plano dapat ay kapag magbubuntis ka, dapat alam mo na kung gaano kahirap ang Tsaka buhay. meron din po kami contraceptives na pinamimigay. Pinamimigay din po. Ayun, importante po ito. Kap, malaman ko na lang po, kayo po ba ay namimigay ng libreng medisina? Meron po, meron. Paano yung proseso ng pagbibigay ng free medicine natin? Diyan po kasi sa amin, meron po kaming budget Tungkol po sa medicine. Kaya nga, pag dumarating yun, pina-project namin, katulad po sa senior, yung mga maintenance, meron po silang pinapakitang reseta. Tapos sa vitamins po, ganyan. Mabilis po maubos kasi napakaraming tao sa amin na nangangailangan. Kamusta, Kap? Sapat ba yung inyong yung budget ninyo na ina-allocate for the free medicine? Kulang kasi talagang doon lang kami kumuha Sa dami ng tao sa amin, sa barangay namin, siyempre lahat yan, karamihan kasi dyan nagme-maintenance lalo na yung mga senior. Kaya minsan kinakapos talaga. Kaya gumagawa pa kami ng paraan kung paano namin ma-sustain yun. Minsan sariling pera namin. Oo nga, lagi nababanggit yan ng mga kapitan talaga natin. Sariling bulsa, SU daw ang SOP ng kapitan natin. Dukot sa sariling bulsa. Buti kinakaya naman po ng sariling bulsa, Kap, Hindi po, pag lumapit po sa amin lalo sa akin sa mga kagawad, hindi po namin pa pwedeng mahindihan Hindi naman siyempre, kami yung ron
Opo. Kami yung malalapitan ang gobyerno sa Opo. barangay namin. Talaga naman. Nabanggit ninyo kapano nagbibigay kayo ng serbisyo coming from the health service natin. Free medicine, tapos meron kayong mga free na certifications na ibinibigay sa atin. Yun kasi ang gusto ng taong bayan marinig yung palagian sa atin. Libre. Madalas dapat sa barangay natin libre. Kap, ang ambulansya nyo ba, libre ang serbisyo? Opo, ang ambulansya po namin libre. Tsaka wala ko kayo pinipili kahit sa ibang barangay. Basta ando lang po yung ambulansya at may emergency, takbo yan. Oho. At lagi kong sinasabi sa driver na walang bayad. Kasi meron po kaming gasoline allowance Oho. para sa mga red plate namin. Sapat naman ho ba yung allowance niyo sa gasolina? Sapat po, sapat. Sapat naman. Kap, gusto ko malaman, ayan po, ang service vehicle ng ating Barangay Queens Row East. Nabanggit po ninyo na kahit taga-ibang barangay ay pinagsiservisyohan ninyo. Paano, namomonitor nyo pa po ba? Yung kung ilang barangay na yung mas baka kasi mamaya sabihin nila baka mas natutulungan nyo na yung ibang barangay kaysa sa Queens Row East. Paano natin nasisigurado na tayo ay nakakapagbigay pa rin? Baka kasi mamaya sabihin nila baka tinatanggihan nyo na yung mga kabarangay natin. May mga ganun bang insidente? Hindi po kasi kaming mga kapitan, meron po kaming GC. Meron po kaming mga contact. Pag tumawag sa akin yung isang kapitan, yung ambulansya namin nasa biyahe. Bibiyahe mo muna to, hindi namin pwedeng hindi. Minsan may walk-in po na alam naman namin kailangan, tinatakbo namin, hindi ko namin matitiis Gawa ng, ako kasi ugali ko, parang bilang isang kapitan, pagka hindi ko na servisyo yan, sisisihin ko sarili ko Tama. Kaya gusto ko talaga ganun. Ayoko may masasabi. Kaso nga lang, siyempre, wala ring perpektong panunungkulan. Kaso nga lang, na-appreciate lang. Ng constitution tinulong. Yun lang ang maganda ron. Pero sabi ko nga, wala kang perfecto Ang kagandahan doon, maluwag yung kalooban mo kung napagservisyohan mo. Tama. Napakahalaga po nito na mabigyan pa rin natin ng oportunidad for improvement ng ating barangay, ang ating sarili, lalo na ang ating mga kapitan. Gaya ng sinabi ni Kap, talaga naman po, importante as fellow Bacoreños na bigyan din natin ng opportunity ang ating mga kapitan na minsan may mga pagkakataon na hindi naman perfect ang pamamalakad natin, pero still developing. Nagbabalak pa ba kayo, Kap, na magdagdag ng mga ambulance vehicles? Oo, nagbabalak po ako. Siyempre, para lahat talaga maservisyohan. Kasi pag bumiyahe po yung isa, babiyahe din yung isa, tapos biglang may emergency, wala po kaming magawa. Gawa ng nasa biyahe po Ang mabigat lang doon, kung ando yung ambulansya, hindi mo maservisyo. Hindi naman po kami ganon. At least ngayon ang available po ninyo, Kap, na ambulance ay dalawa. Yung isa ko pinagagawa pa Grabe. Dahil sa sobrang gamit, nasira. Talagang, naku naman po, sa mga Bacoreño natin, very transparent naman ang mga Kaps natin. Kagaya ng mga sitwasyon natin na ito. Nabalitaan namin, Kap, part ng health services natin ay, kung gusto lang din natin malaman, kayo po ba ay nagbibigay ng mga prosthetic legs sa ating mga PWDs? Ganun po mga... Nagre-request po kami. Nagre-request po kayo? Kay boss, kay Mayor. Gagawa po kami ng request letter. Dadalhin po namin kay Press. Through channel po kami. Kay Press Chris Tanyakin. Tapos, tsaka po namin dadalhin dito po sa atin, City Hall. By far, Kap, ilan na po ang naserbisyo natin sa Queens Row East na prosthetic legs? Marami na, hindi ko lang. Medyo ang na-awardan po Apo. Mga 5. Meron tayo. For this year po. Coming this year, ay meron na po tayo 5 na nabigyan ng prosthetic legs. Abay, napakahalaga po nito. Lalo na po dun sa mga nangangarap pa kahit papano na kahit makatayo, makalakad, makausad, kahit papaano ay mabigyan din sila ng opportunity to live their lives. Kasi still, ako po hindi ko naman pinangarap na maputulan. Wala naman sigurong nangarap na maputulan ng paa. Kaya salamat doon, Kap. Kasi nilalakad ninyo ng maigi, binibigyan nyo ng opportunity for second life, for second chances yung ating mga nangangarap din na siguro challenge ako sa buhay pero it doesn't mean na hihinto ako dito. Kapag ganun, Kap, ang nakakapagbigay kayo ng tulong, nag-aabono kayo, naglalabas kayo ng pera, nagpapaluwal kayo, how do you feel coming from that perspective na tumulong? Maluwag. Kasi kaya nga ako nandito para tumulong At saka mas masaya po ako nakakatulong. Tama. Sa totoo lang. Kaya sabi ko nga sa'yo, 24 years na ako dyan Unang-unang Panginoon Diyos. Minsan hindi pa ako nakatikim nung siguro yung na-appreciate yung mga constituents ko, okay to, mabait to, gano'n. Tsaka kahit sa krasada mo, napirma ko. Kahit sa krasada, hindi ko na dinadala sa opisina yan. Parang si Mayor, di ba? Kahit sa stage na pirma.
Kaya po ako ay suggest sa mga nais mo magregalo kay Cap Theodore, talagang ang iregalo niyo po ay yung foldable at movable na table. Oho, para hindi mo mahirapan si Cap kasi wala kang pinipiling lugar at pipirma ka lang din ng pipirma. Iba din ang amats ng, alam mo talaga po, minsan kahit ako namamangaaw kay Mayor na nasa kalsada, may lalapit, pipirma. Tapos ganun ang gagawin ng kapitan natin. Abay, bigyan po ng table yan ngayong Pasko. Yan ang wishlist natin para sa mga kapitan nating pumipirma sa gitna ng kalsada at walang pinipiling lugar sa atin. Basta pipirma at para po sa kabutihan ng ating mga constituents. Salamat doon, Cap. Cap, doon sa aspeto natin, coming from the health perspective, sa mga kabataan natin, para sa ating mga youth sector, gaano po ba ka-active ang kabataan sa Queens Row East? Si SK active yan. Actually, nagbigay nga siya ng school supplies eh. Siguro nung Saturday ata yan. Tapos continuous yung kanyang sa basketball league. Sa mga tsaka programa niya para sa kabataan. Ayun, abay napakahalaga nun. Umiwas kayo sa ganyan, sa drugs. Ano siya yung mga basta kung ano yung binababa ng city government para sa SK, pinapatupad yan. Kamusta naman po ang suporta ng barangay sa SK natin? Okay naman po. Okay na. Wala naman kaming ano yan. Sabi niya, pag sinabi niya, Kap, pirma mo to. Pirma. Kap, ano to? Okay naman. Kaya nga, actually, andyan nga siya. Opo. Gusto ko naman yung sabi ni SK, Kap, pirma mo to. Pirma din naman talaga ang kapitan natin. Opo. Suporta din talaga, no? Napakahalaga po, no? Hindi natin pwedeng pahirapan niya kasi paano naman yung programa nila? Yes, opo. Ayan, kagaya ng mga litrato na yan. Baka nais natin makapanayam. SK, good morning po. Ayan, at least ma-interview natin kayo sumaglit. SK, yan. Kamusta po? How was your weekend? Ano mga programs ang na-launch natin? Okay naman po. So, ang unang program po namin na nagawa is nung June 5 po, nagkaroon po kami ng free school supplies po para po sa ating mga elementary and senior high school to college po. Abay, napakahalaga po nun. Apart from this, ay nabanggit sa amin na birthday mo daw. Opo. How young are you, SK? 26 po. 26 years. 26. Happy birthday, SK. No? Thank you Ayan po. Sa mga nais po magbigay ng regalo, ito po ang GCash number. Hindi, wala pong QR code si SK. Sabi, 26, very young. Abay, ang agang na-expose sa leadership at ganito ang iyong mga programa. Nabanggit ni Cap na kayo po ay usually nagpapaliga, nagbibigay ng mga programs for our youth. Kasi minsan ang mga tao din, sasabihin nila, lagi na lang bang liga ang meron sa ating mga kabataan? Ano pang meron sa Queens Row East that sets you unique as an SK? Okay, so hindi lang naman po liga yung ginagawa po namin. Nagkakaroon din po kami ng yung yung aming free para first aid kit ba yan? First aid kit, po. Tapos nagkakaroon din po kami ng free HIV awareness program. Meron din po yung free testing and meron din po kami binibigay na free hygiene kits. Ay, tunay? Yes po. Lahat po ito pondo ninyo o nagko-coordinate kayo with private partners? Walang ganun? Nakipag-coordinate po kami sa City Government of Bacoor, pero budget din po namin. Kaya namigay po kami ng free hygiene kits po. Meron din po kaming anti-drugs awareness campaign. Ayun po, namimigay din po kami ng mga token po para sa mga kabataan. Kasi po yung mga kabataan ngayon, pag mga seminar, mga ganyan, hindi po nila ina-attenan. So ngayon po, nagbibigay po kami ng simpleng token sa kanila para po mas mahikayat po sila na umattend po sa aming mga programs. Ayun. Napakahalaga nun, SK, kasi nabanggit ni SK, alimbawa, orientation on disaster preparedness, tas may libre kayong first aid kit. Orientation on HIV awareness, tas namimigay kayo ng hygiene. Tapos namimigay kayo sa anti-drug. Ano pinamimigay niyo po? Minsan po, mga tumblers, ayun, ganun po. Akala ko may pinamimigay tayong iba. Pero at least alam po natin na, kasi, di ba, laging inline kasi pag disaster, first aid. Pag HIV, hygiene. Pag drugs, Pero ang pinamimigay ng ating SK ay tumblers, yung mga pang-wellness pa rin natin. Yes, Ang SK po ba nagsusumba? O ayaw niya ng zumba? Hindi po. Pero meron po kaming ibang programs na nakakatulong naman po sa mga kabataan. Katulad po nung free printing po. Every Saturday and Sunday, ibabalik po namin siya this June para po makatulong sa mga kabataan po sa barangay. Free printing? Yes Kahit po. ilang page? Okay lang po. Totoo? Ay, Opo, grabe basta naman po. Para makales po sa mga parents sa mga gastusin po nila. Ano pong requirements? Halimbawa, makikiprint po ako.
Basta po make sure lang po nila na may papakita po silang ID na residente po sila ng Queens Row East. Okay. Not necessarily yung botante, ganun, Apo, hindi po. wala naman. Kasi po yung mga kabataan po minsan may mga 8 years old, Oo. 7 years old, so hindi Aha. pa sila botante. So pinapakita na lang po nila is ID po nila sa school, tas nakalagay po dun sa likod yung name po ng parents nila, address na taga dun po sila sa lugar namin. Abay, napakahalaga po nun. Thank you so much doon, SK. Talagang salamat po at naipapakita natin gaano ka-active ang ating sangguniang kabataan sa Queens Row East. Thank you po for that. Ayan. Grabe. Active ang SK. Abay, syempre, kapag active ang kapitan mo, nakakahiya kapag hindi active ang SK natin. Pero coming from this, Cap, kasi usapin ang kabataan natin, do you still do summer class programs? Meron. Ano pong naka-offer doon sa mga summer class? Sa ninyo? summer class kasi, ang may committee noon, yung kagawad ko. Si Kagawad Christy Prago, kakatapos nga lang niya nung Saturday o Sunday. Opo. Nag-graduate na sila. Siguro pwede siyang magpaliwanag. Ayun, about si that Kagawad. Sige po. Sa education. Kagawad. Ayan. Opo. Yun. Good morning po sa inyong lahat at syempre kay Cap. Maraming salamat po at sa mga kasamahan ko rin. Good morning po sa inyong lahat. So ako po ay si Kagawad Christy Frago, ang Education Committee po. So, syempre bilang isang kagawad, kailangan po natin gampanan, Lalong-lalo na nakafocus po ako sa education. So, ang aking programa po na support, full support po ang ating kagawad, dito po ay pumasok po or ginagampanan ko po yung summer class, yung free summer class po every Sunday. Na which is ako rin po ang nagtuturo dahil ako po ay isang guro. Ako po ay professor, sa Lyceum of Alabang. So, and also dean. So, yun po ay ginagampanan ko po. And, of course, meron din pong unique na binibigay ko pong serbisyo na libre para sa ating college. Ay hindi lang para sa college pero para sa lahat ang free resource consultation. Na yan po ay walang bayad. So every Sunday din po ginaganap from 7 up to 5. So marami na rin pong mga iba't ibang lugar na pumupunta po sa aming lugar. Like yung Batangas, Laguna, na talagang nagsusumikap sila na pumunta po sa aming barangay. Grabe. And also meron po kami mga educational tools, materials na binibigay din po sa mga kabataan para sa murang edad ay talagang nakakabasa na po sila. Mga reading materials po. At marami pa pong iba. And meron din po kaming free tutorial na every cluster po ay binivisit po namin ang aming lugar, barangay. Yun po ay nakatutok po talaga ako. Grabe naman po. Alam mo talaga, nakakabigla po na hindi lang summer class program ang meron sa kanila. Ako po ay naging interesado kasi sa amin po sa DRRM, maraming lumalapit na mga estudyante, college students, naghahanap sila ng mga research interviews patungkol sa mga data. Tapos pag tinitignan namin yung mga papel nila, sasabihin nila, actually hindi pa po kami nakakapagpa-scan ng aming, nakakapagpa-review at nakakapagpa-check, nakakapag-proofread ng aming mga research papers at ang aming mga thesis. Ay, tapos sa Queens Row East, merong libreng research consultation. Yes, doon na lang po namin kayo i-recommend para dagsain pa po sila. Hindi, wag naman. Pero okay lang po ba kapag ganon? Ano pong schedule? Halimbawa sa research consultation natin? By appointment po kasi minsan nagkakasabay-sabay po. So from every Sunday po, from 7 to 5. Yun po yung ano namin. Tapos kahapon din po, namigay din po kami ng school supplies sa mga kabataan din po. Dahil kami po ay nagkaroon ng culminating activity para doon sa summer class. And kahapon din po ginanap, ay nung isang araw, yung aming ballet dance, na nag-perform sa auditorium ng La Salle Zubel. Ayan. So sobrang nakakatuwa, kapag ginagampanan mo bilang isang kagawad ang inyong sinumpaan, Opo. para serbisyo para sa mamamayan. Grabe, well-deserved. Ito po ay isa sa mga footages natin ng ballet dance. Sino po nagturo? Kayo din po nagturo din? Ng alin po? Sa ballet po? Hindi Hindi, po. hindi naman. Sino po? May instructor po ba kayong Meron ina-hire? po kaming instructor na talagang binabayaran po namin, with full support ng ating barangay kapitan, kasama yung ating mga council. Napakasosyal ho. Ako namamangha sa Queens Row East dahil may pabalay kayo. Samantalang sa amin, pickleball na yung pinakasosyal. Tapos may pabalay pa. Zumba na nga po ang pinaka... Pag nag-zumba ka, okay na yun. Ano na yung top tier na yun, tapos kayo ballet pa. Paano po nasusuportahan? Aside sa payment coming from doon sa instructor natin na nagtuturo, may mga support pa ba tayo binibigay para sa mga gusto mag-enroll? Paano po sila nakapag-enroll?
Yes po. Ito naman po ay libre naman po para sa pangkalahatan. Kumbaga welcome naman po namin. Hindi lang po ito para sa Queens Row, kundi para po sa ibang lugar. Meron na rin pong nag-enroll sa amin. So, sila po ay pumupunta lang po doon para mag-register po sa aming admin. At yun, nakakasama na po sila every Sunday po. Ayun. So, wala naman po silang binabayaran. All free po yun. Salamat po ng marami, Kagawad. Okay, Grabe po. you're welcome po. Iba talaga ang programa ng Queens Row East. Kap, grabe amats nyo, no? Iba yung, ibang level yung, iba po, ay, pang Gen Z kasi mga amats-amats na no? Iba kasi, pag naipapakita natin sa mga tao, kagaya nito, not every barangay, you're one coming from the 47 na may pa-ballet na dance class. Abay, napaka-special ho ng inyong barangay. 'Di ba? Talagang iba yung level ng prioritization ninyo. Tapos may kagawad kang dean. Bibiruin ko pa nga po sana kanina na akala ko po principal ng eskwelahan. Dean pala talaga siya. Grabe naman po. Principal at dean din po. Abay, napakapalad. Tapos ang kapitan ho natin nurse. So, kita nyo na ho, sa Queens Row East, you're in good hands. Kung kanino bang motto yung you're in good hands sa commercial? Pero napakapalad kasi look at your kagawads, look at your barangay captain. Hindi pa ako nag-a-advertise sa mga bangko dito ha. Opo. Hindi pa po nila ako binabayaran. Wala pa. Hindi, joke lang po. Sa mga sa mga sponsors wala kaming sponsor po dito eh. So yun po. Pero needless to say, mula po dito, Kap, grabe, jump pack ka pala talaga, Kap. Mapalad yung iyong barangay na nakikita natin yung active participation at talagang not only by word of mouth, kundi by actions, tapos credential-wise, talagang kapitag-pitagan pala talaga ang Queens Row East. And paano nyo minemaintain, Kap, yung ganitong klase ng harmonious relationship? Magmula kasi nung na-elect kami, talagang kami nagtutulungan. Siyempre, kung meron silang kailangan sa akin, wala namang problema. Basta para sa mga constituents. Ngayon, kung ako naman ang may hiling sa kanila, ganun din sila. Kaya maganda yung samahan namin. Pag sinabing ganito, kailangan namin yung venue ng barangay, yung function room, sige ka ako, basta walang bayad. Kailangan namin ng court, libre po yan, pati ilaw. Hindi po kami naniningil. Napakapalad ng Queens Row East. Kasi imagine mo, that kind of coordination, madalas kasi sa mga kapitan natin, gusto nila lagi talaga sila yung approval and everything coming from that. Pero kayo, Kap, napagkakatiwala nyo sa mga kagawad ninyo, yung mga programs ninyo, which is really good. Kasi napapractice sa mga kagawad nila, ninyo, Kap, yung inyong expertise. Diba? At ang problema ng kapitan natin, ang tanging problema ng kapitan natin ay mag-oversee. Magandang problema yun, titignan ko na lang, isa-supervise ko na lang. Diba? Kesa si Kap, makita mo, si Kap pang gumagawa ng lahat ng, di ba, ng bagay sa atin. But sa viewers po natin na 1,100 sa Facebook Live ngayon, I hope nag-e-enjoy kayo. Talaga. Grabe po. Kasi dun sa viewers natin na yun, iba din yung level. Sana may matutunan po kayo. Ang gaganda ng mga practices natin dito. At ang ganda ng credentials natin, ang kapitan natin with credentials, ang kagawad natin with proper credentials, 'di ba? Tapos yung iba, wag naman sana, pero 'di ba? Maganda talaga na may pundasyon tayo kasi nasa magandang pangangalaga ang ating barangay. Sa comment section natin ay eto po, ilan, basahin ko lang good morning po Barangay East, headed by Cap Dor Montes. You're the best. Galing talaga. Ang galing talaga ni birthday girl, Hana Clarice, Atienza, go Che. Opo, sige po Che. Ayun, iba din talaga, Iba din ang mga SK talaga natin. Go, 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 Cap. Sino ba to? Okay. Idol kita talaga. Dor Montes, Barangay Queens Row East from Bacoor, Cavite. Sabi po ni Cha, Derecho Vlog. Go SK. Ay, talaga. I love you, Chairman. Hana, Clarice, akala ko po si Cap na yung I love you ninyo Pero wala naman pong problema, diba? And happy birthday. Bongga talaga. Yang si SK Che natin. Baka Cap namin yan. Sabi naman po ni Mara. Diba? From SK, kagawad, tapos kapitan, makikita mo yung ganong level ng performance. Mahiya ka talaga pag hindi ka nagtrabaho ng maayos. But diba, iba-iba lang tayo. Iba-iba tayo ng gift. Iba-iba tayo ng skill sets. Pero one thing that makes them stand out is that they are built with credentials at they are built with good integrity. Magandang foundation ang meron tayo. Kaya naman pala talaga, even yung barangay na ambulance ay naipoprovide at napagsaservisyo ng ibang mga kabarangay natin. Kap, to be honest,
may pagkakataon ba na nasabi mo sa sarili mo na buti na lang naging kapitan ako, napunta ako sa posisyon na ito? Or was there ever a time na nasabi mo sa sarili mo na sana pala naging private individual na lang ako? Hindi po. Kasi parang talagang dyan ako nilagay para makatulong. Mhm. Kasi kumbaga sa talagang yung... Ako kasi pag ako tumulong gusto ko talaga tulong. Pag hindi ako nakatulong, parang naano ko sarili ko. Mabigat sa kalooban. Oo, kasi kaya nga ako nilagay dyan para makatulong sa mas nangangailangan. Kaya ako talaga, pag may nagpunta sa akin, sa opisina, sa barangay hall, ayokong umalis ng luhaan. Talagang kahit papano, kung ano yung kailangan nila, ipoprovide ko yan. Cap, to be honest, as well, an additional question natin ito. Do you still see yourself serving for the next 10 to 15 years? Sana. Una-una, Panginoon Diyos, siya lang naman ang nakakaalam At saka siyempre, yung pamilya ko. At saka siyempre, yung mga butante. Una-una, yung Panginoon Diyos, yung sa mga pamilya ko, yung butante. Kasi sila yung nagtatakda Wala ka nang magagawa kasi hindi mo na makita yun Diba? Basta ako, ang akin lang, wala akong nagawang sa kanila. Puro tulong. Ngayon, nasa kanila na po yan. Yan, opo. This is nothing political po. Wala naman ho kaming balakin dito na sabihin natin, ipopoliticize natin yung services nila, Cap. Pero yung paninilbihan kasi ng tao, ng ating barangay captain at ng mga kagawad natin, it matters. Kaya naman po sa mga botante natin dyan, lalo sa Queens Row East, kung nakikita nyo po na relevant at nakikita nyo po na timely ang naia-address at naibibigay na serbisyo at tulong ng inyong kapitan, why not, diba? Kayo naman po ang boboto. Hindi naman po ako Opo, ako po ay hindi po taga Queens Row East, kung pwede lang din. Okay, kasi libre yung research consultation, diba? So, napakahalaga po nun. Pero magkataon po, diba? Why not? Check. Importante po na nag-check and balance tayo, pero i-appraise din naman po natin yung serbisyong na ibibigay sa atin ng ating barangay. Cap, let's talk about the cleanliness of Barangay Queens Row East. Malinis ho ba sa Barangay Queens Row East? Sa amin po kasi meron akong 12 street sweeper. Meron po akong 12 na everyday po yan, nag-clean up drive. Ang committee po yan, isang kagawad ko, si Kagawad Limboy. Ngayon, pagdating naman po sa garbage collection, 5 araw po kaming hinahakutan yan. Kaso nga lang, siyempre, sa dami nga po ng tao sa barangay ko, minsan meron pa rin natitira. Pero nag-e-effort po ako yan. Minsan nga, yung bahay ko, doon ko nilalagay yung aking kariton para maitago lang yun. Para pagdating ng truck, saka namin lalabas. Kasi parang eyesore nga sa akin. Pag nakikita ko yun, parang, kumbaga sa sabi ko nga sa'yo, ako, serbisyo lang Kaso nga lang talagang hindi maiwasan Kaya nga talagang nag-e-effort pa rin ako, iniisip namin kung paano yung magandang paikot dun sa truck na galing City Hall. Opo. Pero so far, ano Cap ang effective na pamamalakad ninyo sa pagkolekta ng basura? Kung ano po yung binigay ng city na schedule, yun po ang sinusunod. Yun ang sinusunod nyo na po. Tapos meron po akong mga tanod na naggagabay. Opo. Pero may daily sweeping pa nga po kayo, nabanggit nyo naman. Doon po yan sa committee ni Kagawad. Opo. Everyday po yan. Everyday? Street by street po sila. Ano po ito, Cap? Sinasahuran ng barangay? Ng barangay. Budget po ng barangay yun. Grabe, no? At least 12 po yun, 12. 12. Abay, parang alagad apostles lang ni Jesus Christ, 12, no? Hindi ko naman po sinasabing may Judas doon, pero sinabi ko lang po yung numbers, similar lang naman. Oo. Ang ganda kasi, ba't 12? I mean, sorry po. Sorry. Yung aking, it's left of my mind talaga. Sorry po. Pero, yun nga, Pero 12, coming from the 12, sapat ba yun, Cap, na ma-regularize yung daily na paglilinis? Kulang Kulang pa rin. Ang dami kasi ng street sa amin Marami. Ang street ko, 44 44? Sa proper. Ngayon, pagka katulad ngayon, tag-ulan, pag umulan, hindi sila magwawalis. Baka magkasakit. Opo. Abay, hindi naman natin pwede isakripisyo ang kalusugan ng ating mga nagtrabahante at naninilbihan sa ating barangay. From this, Cap, ang Queens Row po ba ay binabaha pa? Sa amin po hindi. Hindi naman. Mataas po kami. Wala namang isolated cases naman ng baha. Opo. Wala po. Pero meron kaming ilog. May ilog. Yun po ang pagka may bagyo, yun po, doon agad kami nagbibigay ng babala. Kasi may mga nakatira doon na okay din naman, i-evacuate na sila. Hinahanapan lang ng ni boss.
Opo. So yun po ang mahalaga sa atin, may mga pangangailangan kasi iba-iba po tayo ng setup per barangay. May mga barangay po dito sa lungsod ng Bacoor na katabi ng ilog mismo, may mga barangay po na nasa tabing dagat, may mga barangay po na talagang lapitin ng tubig. Sa inyo naman po, yung dun sa ilog portion lang ninyo yung ina-uplift at in-inform lang ninyo. Opo. Pero by far wala naman binabahang area Wala talaga. po, No? Kasi baka lubog na ho kami noon kapag pag kayo po binaha pa. Kasi mataas na nga ang Queens Row East coming from that perspective. Pagdating sa disaster preparedness, since napag-uusapan na naman na natin ito, at kanina lang abay naaawa talaga ako. Still, nagko-confirm pa po kami ng ilan sa mga datos natin kung kamusta na po ang mga nasa Mindanao areas natin. Kayo po ba ay may sapat na evacuation center? Meron po. Sa panahon ng sakuna? Meron po akong cover court na 2 CR. Meron din po akong barangay hall na pwede nilang silungan. Kasi malaki po yung barangay bagong gawa eh. Meron po, kompleto po ako sa evacuation center. Opo, ayun ang mahalaga sa atin. Ayan, meron po tayong mga available evacuation centers at evacuation areas sa Barangay Queens Row East. Magkataon po na kayo ay mga ilangan na lumikas sa inyong lugar o sa inyong tahanan. Huwag naman po sana at hindi naman po natin inaasam, hindi naman po natin pinagdadasal na magkaroon kayo ng sakuna. Pero magkataon po, ang mga pamilyang Bacooreño, importante po na dapat alam ng inyong pamilya saan kayo dadako sa panahon po ng sakuna. Kamusta naman, Cap, ang response team ninyo sa Queens Row East? Okay na po. Ilan po ang available na response teams? Isang Hilux namin tsaka 2 ambulansya. Sa tao, Cap, pagdating sa tao, usapin ng tao. Kompleto po sila eh. Kompleto naman. Tsaka sa gamit, sa equipment. Pati gamit. Ano po ang mga usual equipment na meron talaga o SOP ninyo pagdating sa disaster preparedness? Yung sa sunog, una muna tayo sa sunog. Meron po kami nung pinaka-tent. Tent yung kulay blue. Opo. Meron kami noon. Tapos, kompleto kami. Pag nag-brownout, meron po kaming mga, generator, kompleto po ron. Nandun po sa bodega namin. Yun po ang inuna namin eh. Opo. Kasi nasa program namin yun. Paggawa namin ng budget, naka-program kagad yung sa preparedness. Kasi nga po, alam namin na yung Pilipinas, sa prone sa bagyo eh. Opo. Kaya napakahalaga po, etong genset na to, Cap, na minemaintain niyo po ba ito? Oo. Kasi kagaya sa office namin, meron kaming mga monthly na nililinisan, quarterly, minomonitor natin. Abay, kompleto, no? Kompleto po yan. Kaya naman po sa mga kabarangay natin sa Queens Row East ay makakaasa po kayo na itong mga gamit na ito magkataong kailanganin ay pwede pong mahiram. Pwede po. At pwede pong maserbisyuhan kayo. Ayan, nang walang pag-aalinlangan ng barangay Queens Row East. Kaya naman po sa atin pong mga kabarangay dyan, even radios, di ba? Radios, megaphones, kayo po ba may PA system na, Cap? Meron din po. May PA system naman po kayo available. So yun, halimbawa, kasi pag curfew, paano po ninyo ini-inform ang mga kabataan pag curfew na? Sa ISK kasi may programa sila na city ordinance na pagdating ng 10 PM wala na pong minor hanggang 4 AM. Ano po 'yon? Tsaka automatic po 'yon. Nakaprograma yun. May mga siren ba kayo, ganon? Meron po, meron kaming mga megaphone siren. Ang megaphones naman po ang ating pina-facilitate coming from that. Kaya lang po natin nababanggit kasi ito pong mga kagamitan na ito ay hindi lamang po to ensure ang peace and order sa atin. Nagagamit nito sa panahon ng sakuna. And that is why kailangan nag-i-invest ang ating barangay sa mga ganitong klase po ng mekanismo at equipment para po sa ating mga fellow constituents po. Sa comment sections natin, sabi po nung isa nating taga-comment, to the best Kapitan, leading with heart, serving with pride. Thank you for making our community a better and safer place to live. We salute you. Grabe naman po, mga Englishero pala talaga yung mga taga Queens Row East. Di ko po kinakaya. Pang-English talaga tayo. Salamat po doon. Ito po ay komento ni Marie Fee Diaz. Ayan. Opo. Social din, may mga English, may mga spokening dollars talaga tayo sa Queens Row East, Sabi, apaka-solid talaga niyan. Apaka-solid talaga niyan. Kesa mapaaway ka sa kapwa mo, i-offer niya na lang pati tapat ng bahay niya para pagparkingan. Anong storya nito, Cap? Ako ay na-curious doon sa... Kasi yung kasing tinitira ko may bakante yon, pero hindi siya sa kalsada. Minsan may magchat-chat sa akin, Cap, paparada naman sa harapan mo. Kaya puro, pinapaparada ko. Doon muna siya. Isasakripisyo ko yung sarili kong
Grabe naman, oo. Ultimo parking lot, makikihati pa kayo sa kapitan. Anak ng tinapay talaga. Pero, ibibigay ko na ho yun kay Cap. All in kay Cap talaga yun. Ay, wala tayong masasabi doon. Kasi imagine niyo ha, comment section na po ito. Mula po yun kay Sunshine Dizon. Kaano-ano mo po si Sunshine na sex bomb dancer? Ano po yun? Sabi, yun astig talaga ng Cap namin. Galing, walang katulad, mabait at mapagpakumbaba kapitan namin yan. Go, 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 go. Ang dami niya po talagang go. Sabi ni Josh Lee Orbelio. Binabasa ko lang po yung comment. Pero maraming salamat po kasi itong mga ganitong klase ng bagay, kagaya ng ating mga kapitan. Si Cap Montes po, I believe, ay ayaw niya talaga ng camera. Shy type. Kasi, di ba, makikita mo talaga sa kapitan natin serbisyo lang. Makatulong lang tayo sa kapwa natin. Tapos inilalagay natin yung Cap natin ngayon sa limelight. No? Itatapat natin sa camera tapos live na sasagot sa mga katanungan natin. Even sa mga bashing kapag talagang ay nako, iba din po ang pakiramdam ng mga kapitan natin. Kaya yung maiparamdam natin sa kanila yung pasasalamat, abay napakahalaga po nito. At opportunity to grow as a community. Dahil tatandaan po ninyo, si Cap Theodore din po ay isang residente ng Queens Row East at nangangailangan din siya kahit papaano nung serbisyo na kagandahan ng ating community members. Isa po sa mahalagang usapin din natin na dapat talakayan ngayon, Cap. Nabanggit ninyo off-campo na isa ito sa mga priorities ninyo. Yung peace and order and security. Cap, kailan po ba ninyo masasabi na ligtas na yung barangay ninyo? Siguro, kami naman hindi kami tumitigil sa pagrurubing, lalo sa gabi. Minsan sumasama pa nga ako. Lalo ngayon, mayroon tayong strike bayanihan. May kasama po kaming pulis. 4 na barangay kaming magkakatulong dyan. Hindi pa rin, minsan may nakakalusot pa rin Mahirap naman yung sabihin mo 100%. Baka hindi naman sila maniwala. Di ba? Pero talagang nag-e-effort kami. Hindi kami tumitigil na Actually, lahat ng nahuhuli namin, dinediretso namin sa kulungan Lalo na kung, especially kung mayroon talagang ebidensya at saka testigo, hindi namin inaano yan. Kasi uulitin Uulitin yan kung magbibigyan natin Kaya yung iba siguro, nakikita nila na maayos na yung barangay, yung Bacoor. Kaya kumbaga sa talagang tahimik. Tahimik. Tsaka yung lahat po ng street namin, karamihan, may mga street light. Hindi lang po siya solar. Talagang electrical siya. Kaya maliwanag. Ang inyong barangay. Napakahalaga po nito. Dahil sa ating mga kabarangay, lalo na po ang level ng security sa ating mga barangay at sa ating community level, yun yung nagsasabi sa atin na gaano ba kaligtas? Okay bang maglakad ng alas 11 ng gabi? Halimbawa, galing ako sa trabaho, na-late ako, na-traffic ako, 11 o'clock uwi ako, maglalakad ako sa kalsada ng Queens Row East. Ligtas ba na makakalakad ako pagdating sa ating barangay? Opo, kasi sabi ko nga sa inyo, yung main road ko, napakaliwanag yan. Tapos naglagay ako ng mga tanod na naka-standby dyan sa gate 1 ko, gate 2. Kaya nga, pagdadaan yung kotse, nakikita nila yan. Kasi ako nagrurubing din ako, nakamotor Nakikita ko talaga, kasi nga po, pagka napunta kayo ron, ang liwanag doon, ng mga street, kasi dinoble ko May solar siya, meron pa siyang street light talaga na galing sa Meralco. Ang pinagsasaksakan niya is electrical. Kaya doble yung liwanag. So magkatabi na yun. Hindi ko talaga namin tinitipid yung street light. Talagang kinargahan ko ng todo yun kahit sabihin mo magastos. Kasi naka-budget naman. Importante po ito dahil sa ating mga fellow Bacooreños, yung liwanag po na nakikita nyo kagaya ng nasa litrato, naka-flash abay akala mo umaga. Meron po isang litrato Gusto ko po makita yun. Ayan ang dami ng street lights pwede hong sindihan kahit yung bahay ninyo. Ayan mahiyaho talaga kayo na, kita nyo yung liwanag ng street lights na yan. Baka sabihin kasi in-adjust lang dun sa brightness, Pero kita nyo naman po yung dami ng street lights na magkakatabi, halos walang 100 walang 100 meters, magkakatabi-tabi talaga sila. Parang, grabe, sobrang liwanag dyan, Kap. Maliwanag po yan. Takot kayo madiliman talaga sa inyong kakalsadahan. Abay, napakahalaga po nito. And coming from this, Cap, baka meron may story na ba kayo, Cap, or meron na ba sa inyo nag-request or humingi ng tulong na hold up, gano'n? Wala naman by far. Dati po. Kasi pero ngayon wala po ngayon. Tsaka tahimik po ngayon sa gabi, pati yung mga minor. Opo. Gawa ng yung nga pong ang laking tulong po nung programa ng
ni Mayor, yung strike bayanihan. Opo. Napakalaking tulong po kasi may kasama po kaming pulis eh. Opo. Kaya kung ako din talaga maging kapitan, ay naku, pagdating ng alas 10, ipapapaking tape ko na po yung mga bibig ng mga kabataan dyan. Itali nyo na ho yan sa bahay nila sa loob para hindi na po magsisilabas. Kasi napakahalaga po na ating mga kabataan ay disiplinado. At maganda po yan sa Queens Row East na maintain nyo po yung disiplina. Na ganitong klase ng dapat alas 10, wala na talaga kayo. Paano kayo nag-start ka? Paano nyo binabasa mga kabataan natin na, may ordinansa na, bawal na kayo ng alas 10 hanggang alas 4 nasa labas? Sa Barangay Assembly po. Binabanggit namin yan. Sa Barangay Assembly, tapos pagka yung aming non-government organization, umaattend po kami dyan. Doon namin sinasabi yung mga city ordinance Napakahalaga na kailangan po pong ipatupad ng barangay galing city. Ito po yung mga bagay na magandang pinagchichismisan, yung mga magandang usapan kesa ho yung kung ano-anong buhay ang sinisira natin at pinagchichismisan. Yung mga ordinansa at mga patakaran sa barangay natin, yun ang ichismis at ipakalat natin sa ating community members so that they know ano yung mga dapat nilang sundin, ano yung mga hindi dapat gawin at ano yung mga labag sa batas ng barangay at ng lungsod ng Bacoor. Kap, pag-usapan natin ng infrastructure. Nabanggit ninyo kanina, meron kayong street lights, part pa rin ng ating infrastructure. May CCTV po ba kayo? Kompleto po kami CCTV. Ilan Kompleto po. available nyo, Kap? Ngayon meron siguro mga 50 nakakabit. 50. Meron pa akong 30 na ikakabit. Kita nyo na, grabe ho. Malapit na ho, per bahay na lalagyan ng CCTV ni Kap. Opo, para kayong PBB house doon. At talagang 8, suma total, ang goal ninyo, Kap, ay 80 CCTVs. Opo. Along all your streets Lahat yun. po ng street, pati po yung kalapit namin na purok. Pati yung kalapit na purok. May, yung strike bill po. May mga ganun po sa amin eh. Strike bill, Basoa, 3A. Lalagyan din po namin yan. Abay, napakahalaga po that we invest doon sa ating mga CCTVs. Bakit po ba natin binibigyang pansin ang monitoring natin sa CCTVs? Kasi hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa umaga, o kaya hindi natin masasabi. Meron kasi mga masasamang loob na binabantayan yung tanod natin. Baliktad na eh. Dati tanod ang nagbabantay sa masamang loob. Ngayon masamang loob ang nagbabantay sa tanod. Kung kailan iikot. Chine-check nila yung schedule eh. Kaya minsan talaga nirarumble din talaga natin yung schedule. At napakahalaga nun para hindi nila alam when magche-check ang ating mga tanod. But the CCTV there na 24/7 nakamonitor ay integrated. Tama, Kap? Integrated po yan. At may pwedeng ma-access dito po sa City Hall. Access po siya. Ayun, diba? Kasi nakita ko yung court eh. Familiar sa akin. Sabi ko, teka lang, familiar yung court ah. Oo, nakikita ko ho yun. Kaya dahil po doon ay talagang kumpiyansa tayo na nakikita at talagang may opportunity sa atin na ma-develop ang ating monitoring systems. Kap, dito sa barangay niyo ba marami ding CCTV na may kamay, may paa, naglalakad at nagsasalita? Marami bang ganon, CCTV? Nagsasalita? Oo, na CCTV. Wala. Wala naman. Wala po yan. Yung mga ano yun, Kap, mga mosang, mga mga marites natin dyan. Wala ba lumalapit sa inyo at maraming minamarites na mga kapitbahay? Wala naman. Wala naman, ho. Abay, tahimik. Peaceful pala sa Queens Row East talaga pag yung mga PWD natin nakangiti lang, sabi ng Oo. Hindi pa kami makapagchismisan eh. Mamaya na lang daw pagkatapos. Pero napakahalaga po talaga. Hindi po ng mga mosang ha. Mahalaga po yun na may CCTV talaga tayo na naka-install 24/7 for monitoring po natin. Kamusta, Kap? Nabag-usapan kasi natin kanina yung cleanliness, yung paglilinis ninyo. Kamusta naman po yung drainage system ninyo? Yung Barangay Queens Row East po kasi, matagal na po kasi yung subdivision yan. Kaya karamihan po sa mga kanal dyan ay nagbabara. Yan pinapalinis namin. Pinapalinis namin yan kasi may budget naman kami dyan eh. Siguro merong ilan-ilan din na bumabalik lalo ngayong tag-ulan. Pero hindi po kami, pag nakita namin nagbabara, meron kasi akong tao na talaga bantay bayan ko na talagang doon lang siya sa deck logging. Kaya kumbaga namomonitor namin. Kagaya ng mga litrato po natin sa screen. Nakikita nyo naman po. Abay, ano po ito? Hina-hire talaga ninyo, Kap? O kasama na? Hindi, naka sa pondo ng barangay. At sila ang namamahala dito? Opo, pag may nadaanan po ako na ganyan, pinapaayos ko kagad. Grabe, no?
kahit ako talaga, matutuwa ako pag ang barangay captain mo, pag nag-report ka, tapos aaksyonan din ka agad. Lalo sa drainage, kasi napakahalaga po talaga na ma-maintain natin na ang ating drainage system ay malinis at dumadaloy. Hindi man 100% talagang sweep clean, pero yung may daloy na ibibigay natin yung tamang pagdaloy pa rin. Minsan kasi talaga yung mga tao, yung basura at tatapon din sa may mga ganun pang issue pa rin po ba sa barangay? Na mga nagtatapon? May mga ganun din, kaso siyempre minsan nahihiya na rin sila. Kasi pag nagtapon, nakita ko, papadampot ko sa tanod, siguro. Pag naladaanan, nagmumotor kasi ako Pag naladaanan ko, meron sa ako dyan, patawagin ko kagad yung tanod. Tamputin mo yan, lalo na pag sa main road. Grabe naman po. Kaya naman po, please lang sa mga Bacooreno natin at sa mga residente natin sa Queens Row East, magkataon po, disiplina sa sarili ang kailangan po talaga natin. Yung pagkakataon na we take good care of our community dahil tayo din naman po ang nakikinabang dito. Pag-usapan natin, Kap, yung inyong infrastructure-wise na mga facilitation and rehabilitation, kayo po ba ay nagpa-asphalt din po ng mga daanan? O yung 2023 at saka 24, nagpa-asphalting ako. Doon sa isang sa Block 3A. Kasi talagang napakaputik nun Yung kagad ng ko, pinorogram namin ng mga kagawad ko na ipa-asphalto natin to. Yun naman, natuwa naman yung mga residente, lalo ngayon papasokan, yung mga bata hindi na puputikan na. Oo, kasi ang hassle din po talaga pag papasok ka ng eskwela tas maputik. Papasok ka pa lang pero parang panghapon na yung sapatos mo kasi naluma-luma na at nagkaputik-putik na. Ay, kita niyo yung mga bata. Sige naman. Sige naman ang upo at tambay nila sa gitna ng kalsada. Asfalto na po kasi yan. Maganda naman, Kap, yung programa ninyo, mapa-aspaltohan natin yung mga mapuputik na kalsada, pero parang hindi ata maganda yung mga bata ito, Ginawang tambayan yung gitna ng kalsada. Baka madaanan kayo ng dyan, ng truck at ng kung anumang sasakyan natin. Mag-ingat po. Pero importante na may mga developments tayo sa roads, sa pathways natin. Nakikita at nararamdaman ng tao na may changes at merong progress sa ating kaganapan sa ating mga barangay. Kap, dadako tayo sa mabilisang tanong. Wala po itong paliwanag dapat. Kung ano yung una mag-flash sa inyong isipan, yun na po dapat ang inyong sagot. Final answer ka agad ito. Kap, with your 24 years of experience at bilang kapitan, ano pong pinaka-challenging na desisyon ang nagawa ninyo bilang kapitan? Pinakamabilis na challenging, magserbisyo sa tao. Ano naman po yung pinaka-proud na moment ninyo? Yung pinupuri ako, ang galing yan. Wala akong masabi dyan. Isang lapit lang, okay na. Ano po ang usual na tawag sa inyo, Kap, ng mga residente natin? Kap lang po. Kap lang talaga. Walang Kap Pogi, gano'n. Kap Door, di ba? Kap lang, Kap. Kap lang talaga. Paglalapit pag may ilalapit sa inyo, may hihingi ng pera, gano'n. Doon may Kap Pogi, gano'n. Hindi po, bubunot ka agad ako. Bubunot ka agad, para wala nang usapan. Ang mga kagawad po ninyo, ang mga sekretary, si SK, kapag mangangantsaw po man libre kayo at magpakain, Kap, magtitingin naman kami sa mata. Tinginan lang sa mata. Alam na yon. Kasi parehas kayo yung budget sa mga residente po natin, walang special password. Kap lang talaga. Kailangan mo ng tulong? Kap lang. Kap. Ano pong pipiliin nyo, Kap? Kape o tulog? Tulog. Mas okay. Hindi po kayo nagkakape? Hindi. Ayaw ng kape ng bihira kapitan. Bihira sa umaga lang. Bihira sa umaga lang. Ano, Kap, ang isang payo na maibibigay ninyo sa mga susunod na barangay leaders na makakasama ninyo pa? Sana talagang magserbisyo sila talaga ng tapat. At saka wag silang mamimili ng tao pag nangangailangan ng tulong, lalo na pag emergency, kahit taga ibang barangay, kailangan talagang serbisyuhan. At pagka pumunta sa kanila ng personal, kailangan kahit paano hindi malungkot paglabas. Yun lang po. Kailangan talaga maging tapat sa serbisyo. Abay, napakahalaga po nito, yung panunungkulan at pagbibigay serbisyo sa tao, that's our utmost priority. Mula po dito, meron po tayo ditong 3 litrato, Kap. 3 na lang talaga sila na natira. Okay, last 3 pictures po. Ito po yung mga litrato ng mga barangay captains natin. Mula po dito, i-describe niyo po sila in 3 words. Bawal po ulitin kung ano po ang pagkakadescribe natin sa kanila. Unahin na po natin. From San Nicolas to Cap Eusebio, ano po ang 3 salita to describe Cap Eusebio? Magmula nung nakasama ko yan, mabait. Mabait. Matulungin din. Matulungin. At saka palabate. Palabate. Mabait, matulungin at palabate. Tingnan natin.
Ito po. From Mambog 4, Cap Nolasco. Medyo tahimik. Tahimik? Hindi kayo masyado nagkakausap yan eh. Hindi masyado nagkakausap daw sila, Cap. Laging present din sa mga meeting namin. Laging present sa meeting. Talaga naman. Hindi pa nagkakausap. Hayaan niyo po. Bibigyan natin kayo ng pagkakataon dito, Cap. Dito na naging panawagan. Naging reunion. Last po natin. Cap Javier from Molino 6. Yan, idol ko yan. Idol? Kasi kasabay ko tatay niyan eh. 2007. Tsaka katulad ko rin yan, mahusay rin magserbisyo. At palabati rin. Palabati din po. Napakahalaga po nito. Maraming salamat dun, Cap. Those are fast answers but very honest mula po sa ating perspektibo at pagtanaw. Cap, tignan natin. Tignan po natin. Meron kasi mga comment dito. Sabi po dito, sobrang galing ng Barangay Queens Row East sa pangangalaga ng aming Cap Dor Montes. Ayan, the best po yan si Cap Montes. Very humble ang kapitan namin. Ayan. Meron po dito, alimbawa, ayan. Sabi niya dito, thank you, Cap. Wow, galing ni Cap. Wala pong masabi. Isang lapit lang, sobrang matulungin. Sabi naman ni Tomas Del Rosario, scripted ang interview. Paano po magiging scripted to? Sige nga ho. Dito ko live ho ako live po ako sumasagot. Oo. Sina-shoutout na po kita. Hindi po scripted ito. Ito po mga ganitong klase ng usapan. At lalo na po kapag may mga concerns po kayo, mahalaga na ilalapit at ilalagay niyo po ito sa tamang plataforma kung saan maa-address po ang inyong concern. Magkataon po na meron tayong pangangailangan, kailangan ng tulong, serbisyo at mas maayos sa paninilbihan sa ating barangay, mangyari pong, di ba, idudulog niyo ito sa ating barangay. Mangyari po na makikipag-usap at makikipagtalastasan tayo sa ating barangay captain. Ang dami po, kita niyo po yung mga kagawad natin. Dito po lahat ng ating kagawads available kung ano po ang ating concern. Kaya naman po, yung committee na kung ano yung kinabibilangan ng inyong concern, might as well lumapit po tayo sa kanila at bigyan po natin at hingi natin ng tulong ang ating concern. 'Di ba? Kaysa po sa talagang sasabihin natin na pati interview namin in-scripted mo pa. Kabado nga si Cap eh. 'Di ba? Yun ang realidad ng buhay natin eh. But one thing is for sure, 'di ba? Ako po ay naninilbihan lamang at nakikita natin yung serbisyo ng ating mga barangay captains. We have photos, those are not AI generated, ang daming serbisyo ang naibigay sa atin. Magkataon, kagaya ng sinabi ni Cap, hindi perpekto ang barangay, hindi perpekto si Cap, hindi perpekto ang kagawad natin. But that doesn't mean that we do not qualify din yung mga bagay na nagawa din nila and na-accomplish nila para sa kanilang barangay. 'Di ba? Ang ginagawa lang naman po nila ay sa tingin nila best. What's best for their barangay? Ayan, sabi po. Ayan, kasi sabi ni Mara na shout out ka tuloy. Ay, hindi po ako naghahanap ng away. Hindi ho. Pero magkataon na may concern, andyan po ang barangay. Kung ayaw po ninyo, may 8888, 'di ba? Kung hindi kayo satisfied, edi ireklamo nyo po. May City Government of Bacoor. Pwede po kayo magreklamo doon at idulog ang inyong mga concerns. Hindi po namin ini-invalidate kami po ay very open for criticisms, for constructive criticisms, for developments. Hindi po kami takot sa mga bagay na kino-concern natin sa ating mga kabarangay at sa ating city government. There are just proper platform to address your issues and concerns. Thank you so much po. Sana ay na-address ko po yung inyong concern. Pero hindi po ako tatakbong kapitan. Kasi sabi lang parang yung salita ko, pakala mo tatakbo na akong Hindi po, wala pa akong So, ako po ay nagtatrabaho lamang po dito. Cap! Ayan, napapostuloy ako dun sa commercial break ng comment na yon. Shout out po sa SK chairman namin. Happy birthday po sa kanya. Birthday niya po ngayon eh. Oo nga, hindi naman po namin inagaw yung birthday niya. Happy birthday nga po kay SK. Nang away sa comment section tuloy. Hindi po I do really appreciate yung mga ganong klase ng comments po kasi nagkakaroon tayo ng opportunity to address it head on, 'di ba? Ganon po yung ating pag-address. Cap, gusto ko pong malaman, kung bibigyan po kayo ng unlimited budget bukas mismo, unlimited, sky is the limit. Ano po ang isang dream project na gusto nyong i-prioritize at ipamana sa Barangay Queens Row East? Project? Sa infra? Kahit ano, Cap. Kasi unlimited na yun eh. Una-una yung gamot. Gusto ko maraming gamot para sa mga senior citizen, vitamin sa mga kabataan, sa baby, at saka siyempre sa mga pa-check up sa mga buntis. Tapos ambulansya, gusto ko magdagdag ng ambulansya para mabilisan ang serbisyong emergency. Marami siguro sa truck ng basura gusto kong magkaroon ng sarili. Tapos makikiusap na lang ako kay boss na doon sa tatapunan
para hindi na ako nagkakaroon ng backlog. Oho. Yung talagang ano ko kasi siyempre yung basura talaga hindi maiwasan talaga yung may matitira eh. Oo. Kaya kung bibigyan mo ako ng unlimited na budget, yun kagad ang papakiusap ko. Grabe, no? From the unlimited budget. Tatlo. Tsaka, isa pa yung scholarship. Scholarship para yung mga talagang walang-wala na nag-aaral, meron silang natatanggap sa Barangay Quiz Race monthly. Ay, salamat doon. Ano? What a perspective. Ay, hindi talaga lahat na nabibigyan ng pagkakataon. Lalo scholarship program ka. Ay, nako, it's a must. Environmental, sariling truck ng basura, why not? Ambulansya, di ba? Why not? At ito po, hindi naman po ito suntok sa buwan at hindi naman po tayo nangangarap ng walang saysay. Ito pong pangarap na ito ay pinananalangin natin at wino-work on ng ating konseho, ng ating Barangay Queens Row East, ng ating kapitan para magkaroon po at maisakatuparan naman ito sa ating mga fellow Bacooreños, magkaroon po ng opportunity ang Barangay Queens Row East for better management and better governance sa ating mga fellow Bacooreños. Salamat doon ka pa kasi iba yung level ng inyong prioritization, lalo sa environment. Napakahalaga po nito. Sa comment section natin, sila yung nang away. sabi po ni VG Pinggol, hello, paano po naging scripted? Totoong-totoo ang sagot ni Cap. Walang kagatol-gatol sumagot. Galing talaga sa puso at isip. Kayo na po yung nagtanggol. Hindi na po kami. Wala na po kaming sasabihin. Yan. Sabi ay, meron pong nag-comment dito. Ito gusto ko lang din to i-clarify po. Ask lang po, bakit daw may mga sasakyan daw ng Barangay Queens Row East na nakahambalang sa kalsada? Nakakaistorbo sa trapiko. Saan pong kalsada ito, Cap? Doon po yan sa gilid ng Barangay Hall. Kasi nga po, kaya naman doon yan nilalagay ko. In case of emergency, mabilis makakatakbo. Oho. Andong kagad yung main road niya. Sana nga, kumbaga sa ayoko nga na may emergency na mga constituents ko. Kasi kung doon po mo ilalagay sa taguyan, bago pa makatakbo yan, minsan, ang tao naghihingalo na eh. Hindi naman nakakaistorbo sa gilid lang ng barangay. Oo. Kasi nga po, emergency response yun eh. Kaya kailangan nakatutok agad siya sa highway. Hindi po pwedeng kung liko-liko ka pa. Paano kung yung kumbaga combat parking tayo. Ando na kagad siya. Pagkanang kagad ng ambulansya, ayun na yun. Siguro yung nag-comment, may intindihan niya na. Sana ho ay nasagot yung inyong concern. Napakatapang ni Capdor, kita nyo na. Challenging yung question ko doon, pero sinagot head on. Yun po yung dahilan, combat parking. Pero magkataon po, di ba, why not? Kung meron po kayong lupa na maibibigay at may pahihiram, doon po namin ilalagay yung sasakyan, di ba? For proper parking and area. Kasi yun naman po yung reason ng ating kapitan. Coming from that perspective, di ba? Why not? Pero kung magkataon po na hindi kayo satisfied doon sa concern na iyon, still, idulog natin. Halimbawa, kung merong motor, may mga nakasingit pa na kung ano, baka yun ang pwede nating sitahin. Pero yung mga emergency transportation vehicles natin ay igalang natin, ilagay din natin yung pagkakataon for them to be reasonably placed doon sa ganong klase ng area. Salamat po ng marami. Yan. Pero hindi pa kami naghahanap ng away. Andi dito naman po si ang natanging Bea Alonso. Na nung isang araw lang ay may daladalang barel. Naghahanap ng kabarilan po si Bea Alonso ng Bacoor. Hindi naman ho. Pero yun po, ayan, coming from this perspective, head on ang sagot ni Capdor. Kita nyo na? Sabihin nyo sa akin ngayong scripted to. Sige ho, ngayon nyo sa akin sabihin. Kaya pag may comment kayo dyan, nako talaga, hindi ko na talaga alam. Ano pa pong isi-scripted namin dito? Ayan, mula po dito ay tignan po natin at pasinayaan natin, Cap, yung mga tao na gusto pong magbigay ng mensahe, pasasalamat at appreciation sa naging serbisyo ninyo sa barangay mula po nung kayo ay naupo bilang kapitan. Let us all watch this. Magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa pamunuan ni Kapitan Montes at ang kanyang mga kagawad. Maraming salamat na natupad ang aming kahilingan dito sa aming lugar sa matagal ng panahon na aming minimiti. Ngayon ay na-espalto na ito, paikot. At ganun din, maraming salamat Mayor Strike Revilla,
sa iyong pagsuporta din ng aming kapitan. Sana po mabuhay kayong lahat at wala kayong sawang magsuporta sa amin. Ngayon po ay nandito kami upang magpasalamat sa napakabuting barangay chairman ng Queens Row S, si Kapitan Tudor Montes. So, salamat. Napaka-accommodating po niya. Lahat po ng aming hiling sa kanya ay kanya po napagbibigyan. Magandang hapon, Kap. Maraming salamat. Ipapaabot ko po sa inyo, lalo na sa aming butihing Kapitan, Honorable Chodor Montes, councilors, dahil sa pagtugon po ninyo sa aming pangangailangan, sa aming kahilingan dito sa Black Tree Idasto na maging maganda ang aming daanan. Ngayon, pinapa-espalto nyo po at bilang boses ng mga residente dito sa Black Tree Idasto, lubos po kaming nagpapasalamat, taos puso po kaming ipapaabot namin sa inyo ang aming pasasalamat sa inyo dahil hindi na po kami mahihirapan dumaan dito sa aming kalsada kasi hindi na po maputik lalo na pag umuulan. Tsaka yung mga bata na pumapasok araw-araw, hindi na sila mahirapan, hindi na sila magkakaputik, yung mga sapatos nila, yung mga uniforme nila, hindi na madumihan. Maraming salamat talaga. Sana ay patuloy kayong tumutulong at gumagawa ng kabutihan para sa mga mamamayan o sa mga residente dito sa Black Tree Idasto. Maraming salamat po. Grabe naman po talaga yun, ano? Iba ding level. Kita nyo naman yung mga kabarangay natin, nag-tour pa dun sa kalsada. Gusto mo yun? Iba din talaga, no, yung pa-tour ng mga kabarangay natin. Any thoughts coming from that, Cap? Okay naman yun. Ang sabi ni Cap. Totoo naman talagang napa-aspalto yun eh. Sila, natutuwa sila, kaya talagang nagpapasalamat sa amin. Grabe naman po. Salamat talaga doon, Cap, kasi it is a vital for the learners, the youth, the community themselves maranasan po na hindi na maputik ang kanilang kalsada. 'Di ba? At sa pagkakataong ito ay naiparamdam natin sa kanila, naiparanas natin sa kanila ano ba yung serbisyo na gusto nating ihatid sa ating mga kabarangay, which is a vital and a must. Sa comment section natin sabi po ay galing ng Idol Cap namin. Yay, galing-galing ng Cap namin sumagot. Sabi po ni Gina Dumas. At alam niyo na ho, hindi scripted yun. Inuulit ko. Paulit-ulit ako dito. Yan. Sabi naman po ng isang commenter natin, hi sa magaling na barangay secretary, Heart. Yan, sabi niya po, basta crush ko yung barangay secretary. Sabi po ni Omalin Caps. Kung sino man po si Omalin Caps, sino ba to? Bayad ba to? Baka ito yung scripted, ha? Hindi daw scripted, sabi ni Sek. Nahiya tuloy si Sek, wala po. Ay, kita mo, pati yung secretary natin may fans club, Mula naman po dito, ay bigyan natin ng pagkakataon, Cap, to hear the messages and syempre yung appraisal ng ating mga kasamahan at naging partner sa pagbabago na ibinigay natin sa Barangay Queens Row East. Simulan po natin ito from the PWD sector po. Unahin na po muna natin si Ma'am Criselda Tanyakin. Ayan po, the PWD President Representative. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Kap. Ang aming kapitan po ay very supportive po sa aming mga person with disability. At lagi po siyang nakaalalay sa aming mga pangangailangan. Kaya, Kap, mula po sa aming asosasyon ng PWD of Barangay Queens Row East, pagpatuloy nyo lang po ang inyong mabuting gawa. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po. Thank you so much po, ma'am. Napakahalaga po ng mensahe na yun na nagbibigay ng suporta sa ating barangay captain. From this, ay tawagin naman po natin ang SK Chairman na may birthday po today. SK Chair Hannah Clarice Atienza. Any message? So Cap, thank you po sa pagiging ama ng Queens Row East. Patuloy lang po tayo sa paglilingkod para sa ating mga kabarangay, para po sa ikabubuti nila. And nandito lang po kami mga SK para po sa inyo. And God bless you, Cap. Thank you so much po, SK. Yan. Susundan naman po ito ng mensahe mula naman po sa ating mga kagawad. Unahin na po natin, chairing the Committee on Transportation, Honorable Arnulfo C. Hernandez. Sir. Good morning po.
Morning po sa lahat. Ito po masasabi ko sa aking kapitan. Talagang the best yan. Araw-araw po gumagala. 3 o'clock a.m. Nakamotor na po yan gumagala sa amin. At kaya ko nakita, isa rin po akong tricycle driver. Nagpapanalubong po kami yan. Sabi niya sa akin, pare, lahat ng mga jeep, ayusin mo. Pati mga tricycle. Kaya ganun po ang ginagawa ko. Ay naayos ko yung mga tricycle. Kung may problema, tinatawagan nila ako bawat isa. Kaya sabi ni Kap, ikaw ang bahala sa mga ikaw ang transport. Kung ano may problema, gawin mo na rapat. Ganun po ang ginagawa ko. Maraming salamat sa iyo, Kap. Saludo ko sa iyo. Thank you so much po. Yeah. Chairing the Committee on the Environment, we have Honorable Carlito C. Lembo, sir. Yes, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una kay Kap na kapitan namin at saka mga kasama. Una po, ako po ay taga-Strike Bill 1. Sakop po ng Queens Row East. Iyan po ay subdivision. At bago ko pina-individual title yan, talagang pinirmahan ni Mayor yan. Doon pa nung araw ang munisipyo, hindi pa ito. Doon po pinirma ni Mayor at pumayag siya na magkaroon ng individual title, yung Strike Bill 1 Homeowners Subdivision. Kaya kami ho doon sa Strike Bill 1, kaya nga natawag ng Strike Bill 1 yan. Lahat po yan ay titulado. Yun lang ang nagawa ko sa lugar na yan kasi ako po ang presidente roon. Kailangan ko kako magkaroon ng title, titulo. Kaya ang lahat na nakatira doon, even 20 square meter, titulado. At yun po ang malaking tulong na nagawa sa amin ni Mayor Strike. Unang mayor pa lang siya dito sa Bacoor. Kaya natutuwa ako at sa totoo lang, ito si Kap, matagal ko nang kasama yan. Mula pa nung ako'y maging kagawad. Dahil sa totoo lang, last time ko na ngayon. Kaya nagpapasalamat ako dahil marami rin ang nagtiwala sa akin. Salamat po sa Thank you so much po, Kagawad Carlito. Yan. Continuing, coming from the Committee on Education and Women's and Family, we have Kagawad Honorable Maria Cristina L. Frago. Okay, good morning once again. I would like to say thank you, Kap, no, for your full support, no, na laging nandiyan ka po sa amin, na walang humpay na tulong. Sobrang maraming salamat kasi lagi po kaming ginagabay sa lahat ng oras at lagi po, kumbaga nandyan po siya, no, overseeing sa lahat ng oras. So once again, yun lang po, wala na po ang masasabi kundi maraming salamat sa pagiging mabuting kapitan sa aming barangay ng Queens Row East. Maraming salamat po. And completing the list of our honorables and kagawads with us, we have from the Committee on Infrastructure and also stands as the father po ng ating barangay captain, we have Honorable Teodoro F. Montes. Unang-una, magandang umaga po sa inyo kay Kap at sa lahat po na nandito. Ako po ang tatay niya. Noong po siya'y maliit, talagang hinubog ko yan na maging mabuting bata. At hindi po ninyo na itatanong, siya po ay graduate ng BSN. Pero ibang naging linyada niya. Well, napakaganda naman. Ang masasabi ko po tungkol sa kanya, talaga pong he is a unity kapitan. Kahit po kalaban niya sa politika, kinakausap niyan. That is the truth, di po ba? Yan po ang beauty sa kanya. Walang kalaban pag sa politika. Lahat kaibigan niya, lahat kinakausap niya. And then, for the past 24 years, naging successful siya. At ang aming pong barangay, lumago ang negosyo. Left and right po ang tindahan dyan. Why? Because of his strong leadership. Ngayon, magawin naman po sa sarili ko, sir.
Pakilala ko, no? Ako po isang maliit na negosyante lang. Ang teacher po ang asawa ko. But she passed away almost 2 years ago. Ang naging papel ko po sa Queens Row, since 1986, na-involved na po ako sa civic organization, sa sports club. Nagtayo kami ng isang sports club na ako po ang hinalal ng presidente for 9 years. Okay? Pagkatapos po, ako'y naging kagawad noong 2013. Hindi, na-escape ko siya. Naging presidente po ako ng HOA sa amin for 8 years from 2009 to 2017. Hindi ko po inaksaya ang pagkakataon. At ang isang legacy po na talagang maiwanan ko dyan, and I'm proud to say it before you, yung pagkakatrabaho po namin na pumasok ang Maynilad. Kasi napakahirap po ang tubig sa amin noong araw. Nagdi-deliver lang po ng truck. Hindi namin sigurado comfortable o ano. Kaya, noong pong 2015, nagkaroon po ng groundbreaking in the presence of the good mayor. Strike. Yun po. At tuloy-tuloy na, nagkaroon po kami ng tubig. Napakalaking bagay. Ngayon, sana Kap, tutuloy mo ang mabuti mong tungkulin with all support of your kagawad. Lahat po kami nakikisa. Kasi alam namin na ang kanyang ginagawa ay tama. Imagine, sir, ang population po siguro sa amin ngayon is no less than 18,000, pati mga bata. Ang butante po sa amin, siguro po mga 8 to 9,000. And tuwing eleksyon, nananalo po siya. Kap, maintain your humbleness, and God is there. We will support you with the divine intervention. So, maraming salamat po. Thank you so much po sa ating kagawad and also the father of our barangay captain, Kap Dor. Any thoughts, Kap? And also, at this point in time, baka pwede nating mahingi ang inyong mensahe sa inyong mga supporters, sa inyong mga kaagapay, kaakibat po from here, at sa mga partners and family members. Okay. Una po sa lahat, ang Panginoon Diyos. Ako po'y nagpapasalamat sa gawa sa tagal-tagal ng panunungkulan ko, 2 dekada at 4 na taon. Andito pa ng kalusugan. Kaya nga po ako, sinasabi ko nga po, wala po akong hangad kung di ako makatulong. At parang naiinis po ako sa sarili ko kung hindi po ako nakakatulong, lalo na yung mga lumalapit sa akin. Talagang ginagawan ko po ng paraan yan. Hindi ko na po iniisip kung yung sarili ko. Talagang atang pinanganak akong ganun eh. Wala po akong hindi. Puro basta sa tama lang po tayo. Hindi natin pa pwedeng biguin ang ating mga constituents. Talagang kahit alam naman po nila yan, nanonood po sila. Ngayon dito naman po sa council ko, siyempre una-una pamilya ko, maraming salamat. Dahil suporta sila sa akin sa panunungkulan. Sa council ko po, wala po ako masasabi. Magmula po nung ako naging kapitan ng 2007, lahat po na naging kagawad ko, lahat po yan nakasuporta. Bagamat nagpapalit-palit nga ng kagawad, etong aking kagawad ngayon, wala po ako naging problema dyan. Kaya lahat po ng mga proyekto ng Queens Row East na isakakatuparan namin dahil po sa tulong nila, sa tulong din ng mga staff ko. At siyempre kay Mayor Strike, napakalaking tulong sa akin ni Mayor. Lahat po ng programa, proyekto, yung mga cover court ko, galing po yan sa mga Rebilla. Kay Senador Bong, yan, bigyan din po ako niya ng cover court. Kay Kong Lani, kay Mayor Strike, basta po sa lahat po ng mga Rebilla. Maraming rin po salamat sa inyo. At andito naman po kami. Asahan nyo kami sa lahat ng laban nyo. Laging andito po ang Pamilya Montes, 10 po ng aking konseho at pamilya. Yun lang po ang masasabi ko. Maraming po salamat. Such words of thanksgiving and appreciation mula po sa ating mga kagawad, sa ating mga nabigyan ng suporta, at syempre sa ating Kapitan Kap Dor Montes. Mahalaga po talaga na ipaparating po natin at na i-communicate natin ang patuloy na progreso sa ating barangay, ang mga pangangailangan natin sa ating barangay. And admittedly, sinabi din naman talaga ni Kap that this is no perfect management. This is no perfect barangay captain.
At talagang this is no perfect performance but rather progressive. Talagang patuloy po tayo na naghahangad pa ng mas marami pang programa at proyekto. At natutuwa po ako doon kasi very open. Sinabi ni Cap sa atin na nangangarap pa ako ng marami para sa Queens Row. From the CCTV, infrastructures, daanan, di ba? Hindi na inisip ng kapitan natin yung sarili niya, kundi yung pagpapalago ng barangay para mabigay ito sa mas magandang serbisyo at panililbihan para sa ating mga taong bayan, lalo na po ng mga constituents ng Queens Row East. Maraming salamat doon, Cap, for showing us your heart and giving us your wisdom as Barangay Captain of Queens Row East. Thank you rin po. Salamat po. Ako po talaga ay napakaganda po. Maraming programa ang naibigay at maraming naidulot na positibong pagbabago ang Barangay Queens Row East sa liderato ni Cap. Kaya naman po tayo nagpapasalamat sa buong suporta na ibinigay din ng konseho sa kanilang barangay captain. Coming from this, lagi po nating tatandaan na hindi pa po nagtatapos dito ang ating mga kita nyo naman po ating mga interviews. Sa comment sections din po natin, ang dami pa rin po ng mga developments coming from this. At umasa po kayo na ang ating barangay captain at ang kagawads natin ay hindi hihinto upang masigurado na ligtas po ang bawat Bacooreno at ang bawat taga Queens Row East. Maglaon po na sila ay patuloy natin na bibigyan ng pagkakataon to serve our people with good governance, better and better every day. Kaya naman po, mga Bacooreno, bago po tayo magtapos sa araw na ito para sa episode at sa segment ng What's Cap na ito, may bago na naman po tayong programang tututukan. Ako po, I'm personally excited and thrilled. Dapat po natin talagang abangan ang programang ito dahil ito po ang serbisyo sa Bacoor Residents Podcast. Kita nyo na, ang dami na po namin programs and platforms to communicate and reach you out. Isang podcast na makakasama natin ang 24/7 Mayor Strike B. Revilla ng lungsod ng Bacoor at siyang sigurado na marami tayong malalaman at matututunan mula sa mga serbisyo at programa para sa ating mga Bacooreno. Mapapanood po natin ito sa Friday, June 12, araw ng kalayaan, 5 p.m. sa Strike B. Revilla Facebook page, Bacoor TV channel at City Government of Bacoor official Facebook page. Para po sa mga detalye na ito, panoorin po natin ang audiovisual presentation na ito. May malaking pasabog para sa mga Bacooreno. Alam mo ba ang mga serbisyo, programa at tulong na handog ng inyong pamahalaang lungsod ng Bacoor? Alam niyo po, yung social media, no, may maganda at may pangit po yan. No? Dapat maging alerto po kayo sa lahat. No? Kailangan po maging responsable rin tayo. Ngayong June 12, 2026, samahan si Mayor Strike B. Revilla sa kauna-unahang episode ng Serbisyo sa Bacoor Residents Podcast. Mas personal, mas makabuluhan, mas malapit sa mamamayan. Ano ba yung Patrol Bayan? Meron po tayong programa ang ating Bacoor PNP. Katuwang ang ating mga pamahalaang barangay. Naging challenge po ito nung una. Medyo may hesitant yung ating mga barangay captain nung una. Pero nung napakiusapan ko, napapayag ko lahat, sinubukan at ngayon sila mismo ang nagsasabing epektibo. Makakasama natin ang mga namumuno sa iba't ibang tanggapan ng pamahalang lungsod upang ibahagi ang kanilang mga programa, serbisyo, mga kinakailangang requirements at mga bagong proyekto para sa bawat Bacooreno. June 12, 2026, 5 p.m. Dito, malalaman mo ang mga serbisyong para sa iyo at sa iyong pamilya, direkta mula sa mga taong naghahatid nito. Ito ay serbisyong Bacooreno para sa bawat Bacooreno. Abangan ang premiere ng Serbisyo sa Bacoor Residents Podcast. Grabe naman po talaga ang Serbisyo sa Bacoor Residents Podcast. Kaya naman to excited and thrilled po ako. Sabi nga nila hindi naman po bago talaga ang mukha ng mayor. Lagi naman po nandiyan ang ating 24/7 mayor nakamonitor sa atin at nakabantay. Talagang makakapanayam lang po talaga natin siya coming from the perspective ng ating mga services at the city level. Kaya sabi nila ay talagang ang mayor na po yun. Ako po ay pag ano na doon, natapusin daw po natin yung WhatsApp natin. Pero salamat po dahil may opportunity at platform na naman po tayo to communicate our concerns
and to know more about the programs, activities, and projects of the City Government of Bacoor mula mismo sa ating punong lungsod. Kaya po nagpapasalamat po tayo sa buo ng Bacoor TV channel at ng CICRD natin sa patuloy po na pagsuporta at pagbibigay ng platform para po sa ating mga Bacooreño. Thank you so much po. Yan. Siyempre, higit sa lahat, mulit-muli po, pasasalamat sa ating punong barangay, Theodore Montes ng Barangay Queens Row East at sa kanyang konseho sa pagbibigay ng magandang input sa atin ngayong araw po na ito. Maganda ang mga lessons na nakuha natin dito at live na live ang naging interaction natin at talagang direktiba at head-on challenge. At para po sa ating mga manonood sa studio, sa social media accounts at sa mga nagbigay po ng kanilang video messages, maraming salamat po for taking this time and opportunity. At syempre, maraming salamat po sa pakikipag-engage sa atin. Lagi lang nating tatandaan na sa bawat barangay ay may kwento ng serbisyo. Sa bawat leader ay may responsibilidad at sa bawat mamamayan ay may boses na dapat marinig. Para sa ating mga Bacooreño, ito ang What's Cap dito sa Usapang Bacooreño. Ako pong muli si Ezer at dito ang usapan ay para sa mamamayan. Magandang araw at abangan niyo po muli ang mga usapan dito sa Usapang Bacooreño dito lamang sa Bacoor TV channel. Maraming salamat po. Thank you so much, Cap. Thank you po. Talaga naman, iba talaga ang kapitan natin. Oh. Thank you so much po.